Ako po si Abdulaziz Ala, dating Abu Sayyaf. Ngayon po ay nasa gobyerno na ako. Naging kapgo na. Surrender ako ng 2017. Pumasok ako ng Abu Sayyaf 2005. Tawag sa akin sa loob po ay si Che Guevara or Michi Guevara. Richie, kasi medyo yung panahon mo, yung balikan natin, dati kang sidewalk vendor sa Zamboanga, pero taga dito ka talaga sa Sulu, pero pumasok ka, and yun yung panahon na napakabigat talaga ng labanan, and nandun ka talaga sa mga labanan na yon. Opo. Ikwento mo nga yung encounter na tinamaan yung kanang kamay mo. Yan yung encounter na yan na ano. Ito po yung encounter na yung na-wounded ako po sa last 2017 sa may barangay Laba, Maimbong Sulu. Tinamaan sa akin, nabali yung buto. Kaya hindi na maayos yung ano po. Hindi na ano po. Sige nga. Ano nun? Anong year yun? 2007 po. So 2 years ka pa lang sa 2 loob. years pa lang po sa loob. Ano ka nun? Sub-commander ka. Pero anong dala mong baril na nun? Yung parang hindi pa ako sub-commander po noon. Parang pang third na command po sa grupo namin. Kasi bawat grupo may team man yung parang may team leader o commander. Parang ganun. Parang sa sundalo rin po. Ang baril ko po noon ay yung Galil. Oh, po. Galil ang call sign ko dahil Galil ang baril ko ng ano. Yung Galil na 5.56. 5.56 na BB po. The best yun. Hindi nagja-jam yun, ano? Hindi po. The best yun. Mabigat lang, pero the best. Kaya na yung dati, kay Abu Sulaiman. Talaga? Abu Sulaiman. Yun ang baril ni Abu Sulaiman. Baril niya po. Pinalitan namin ng isang M14 at saka 2 M16. Bakit? Nung namatay siya, Yung buhay pa siya po, kulang yung baril nila tapos nagpalitan kami po. Binigay namin sa kanyang 2 M16 at isang M14. Parang ganun kamahal ang ano po. Galil. Galil. Galil 6 ang call sign ko. Dahil nasa combat ako, Galil lang ang dala ko. Hindi Ano, okay ba yung Galil sa'yo? Maganda? Maganda po. Sarap itama, no? Medyo mabigat lang Parang sa lakaran. Sirod na sirod po. Depende na lang sa situation kung parang kinakabahan ka o... Sige nga, ikwento mo yung encounter na yun. Paano nangyari yung encounter na yan? Parang nagpapahinga po kami ng panahon na yan. Tapos pababa na yung tropa ng 33rd IB. Galing dito sa taas. Pagkadaan sa amin po, yun. Sila yung unang nagpaputok. Pag nakita nila yung kasama namin sa may gitnaan. Kami naman po, kina-snilon, na-assign kami kinaparad sa flanking. Parang kung sino yung mabubunggo, mababangga ng sundalo, kami yung iikot. SOP nyo talaga yan? Hindi nababali na SOP nyo na yung flanking? May fa-flanking talaga? Opo, may naka-assign talaga. Yung ang advantage sa pagdating sa encounter po. Basta palagi may flanking kayo? Oo. Pag walang flanking, parang nalulumural po kami. Parang magwi-withdraw na lang kung walang maka-flanking. So, ang nangyari sa amin, ninanap talaga namin ang dulo ng tropa ng sundalo kung saan. Parang itutulak pagitna ulit. Ganun yung style nyo? Opo. Sige, ulit Yung flanking nyo, hanapin yung pinakadulo. Pinakadulo. Tapos, ipitin hanggang sila po ulit. Mabuo sila. Tapos, yung kabilang flanking, hindi ba kayo na crossfire? Hindi. Kasi may command na yun, hindi sila pwedeng magtumatik ng pag nagpaputok sila. Single lang. Parang nagpaparamdam lang na may tao doon. Sige, kanina, balikan natin doon kasi malaking tulong to sa mga sundalong papasok. So, letter C kayo, papalo yung isang
isang dulo ng C, Opo. pakpak, ito yung malalakas nyo. Yung kabilang dulo ng C, paramdam lang. O paramdam lang. Hindi sila mag-uuto po. Ano lang, single lang yun. Single lang single. pang ano lang. Oo. Pero ito talaga yung pambira nyo ng Oh, ano. dito yung pambira. Depende sa situation. Kung dito yung sa may high ground sa right, dito rin yung iikot din kami. Tapos mag-iiwan lang ng tao doon, mga 7 o 5. Parang may tao talaga, hindi aalis. May naka-poste doon. Ganon po ang tactic sa sa encounter po. Basta yun ang pinaka-basic. Yun ang Sinong opo. namubugot ng ulo na grupo? Yung sa grupo namin, si Parad po. Si Albadel Parad. So, grupo mo yun. Grupo ko yung leader namin. Siya talaga. So, anong style niya? Sige, para lang alam ng mga sundalo. Pero wala na siya naman ngayon. Wala Pero na. 2009 siya namatay. Marines yung naka-encounter. nakadali sa Opo. kanya. Marines. Ikwento mo, ano siya, sniper sa tinamaan, di ba? Sniper po. Parang pinainan din siya, gaya namin. Parang bumalik sa kanya yung ginagawa niya. Abang-abangan mo kung sino talaga nakapatay kay Albader Pad. Sniper Sniper. na dalawa. Oh. Hindi Marines. Kala. Maya, abangan mo. Abangan mo. Sige. So, okay. Nandito sa channel ko yun. Sige. Anong style niya? Bakit siya namumugot ng ulo? Siya yung yung command sa assault at saka flanking. Kung yung grand command si Raddolan o si Doc Abo, siya yung sunod. Sa kanya pag sa bakbakan na sa encounter, siya yung command talaga. Pero yung ground command si Raddolan. Pero depende kasi sir, pag sa na-area namin, Indanan, siyempre yung taga doon siya yung grand command sa encounter. Hindi, pero ang tinatanong ko, lahat ba ng grupo nyo namumugot ng ulo o iilan lang yun? Yung sa amin po, sa grupo namin, ilan lang siya lang at saka si Alhab si Misaya. Sige, ikwento mo nga bakit ginagawa yon. Kasi ginagawa nila para matakot daw yung kalaban. Kung may napugutan, para matakot daw yung kalaban na panglumural. Hindi yun walang kasamang religion doon. Wala. Wala sir. Puro ano lang. Puro pananakot lang. Pananakot lang. Pero totoo lang, di man natatakot yung sundalo sa ganon. Yun lang, talagang mas lalong nagagalit. Mas lalong, sa namin, parang ganon na mas lalong nagagalit. Sige, tuloy natin yung encounter mo. So, magbaga na ganon. Sir. Anong terrain? Paanong latag ng... Parang yung terrain na yun, hindi masyado high ground. Parang patag yung lupa. Kaya sino yung mabilis na mag-later siya yung lamang. Parang ganun ang nangyari. Kasi ang encounter na yun, ang alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Nawundid ako mga alas 3 na. Alas 3, hindi. Ang haba nung ano na yan. Opo. 33rd ang kalaban nyo ulit. 33rd po. So talagang karido nyo pala ang 33rd talaga. Parang nagsuki-sukian na po. Kung saan-saan kami magpunta, sila yung nababangga nyo? umahabol sa amin. Kaya yung nag-surrender na ako, in-interview talaga ako ni General Pabayo. Kung paano nangyari. Anong kahinaan ng Abu Sayyaf. Siyempre, sinabi ko lahat ang kahinaan. Wala akong tinago. Pagka-surrender ko na. Hindi, kaya nga trusted ka dito ngayon ng military, trusted ka ng 41st dahil sabi mo kanina, talagang pinaalagaan ka ng tropa ng 2nd SF. Tinurn over ka ng maayos para maalagaan ka rin ba? Binigay ako kay Sir Dilema po. Para dito talaga ako sa may important. Kaya salamat sa gobyerno po na binigyan kami ng pagkakataon na magbagong buhay at saka pangalawang buhay. Parang gift na sa amin to ng Panginoon po.
Lalo na sa'yo, yung tama mo. Ano Yun yun? nga, mabigat to sir kasi mga 9 months ako na nakaganon. Hindi ko may baba. Anong tumama sa'yo? Important po. Talaga O ba? wasak yung isa tagos dito. Wasak talaga yan. O dito. Pero yung isa tagos, nabali yung buto niya. Buti hindi buong buto ang naano. Buong buto po, pero nabalot na siya ng ano, Ano rin, Oo. na-repair din. na-refill. Inoperahan. Mga pagka 9 months, naoperahan na. Ano naman ang ano mo nung feeling mo nung tinamaan ka na ganun? Na siyempre, ano ka sa totoo lang, trusted ka, itong malalaking tao ng Abu Sayyaf, kasama ka na sa circle nila Opo. Marwan, Omar Patek, Isnilon. Kasama talaga namin sa circle si Snelo Napilon, si Marwan. Marwan yung pinakamatapang, tatayo lang. Kasi yung course, sniper talaga siya. Ano? Sniper talaga siya. Hindi siya nag-cover. O sige nga, kwento muna tayo kasi ito si Marwan, yung nga, may patong sa ulo, pinasok ng mga sap sa Mama Sapano, Oh. katay yung sap. Pero dito talaga si Marwan sa Sulu, O galing dito po. nakailang buwan, taon na kaya siya dito? Sumubra ng 1 taon nata dito siya. No? Na ano rin dito, nakipaglaban Oo, din. nakipaglaban talaga siya. Pero ano siya nun, di ba? Marunong ba magtausog? Parang Tagalog lang. Pag nagdi-lecture siya ng sniper o bombing, Tagalog yung inaano niya, tsaka English. Meron din sa amin na taga-Basilan yung taga-translate ng ano niya, ng English. Si Binwagas. Parang nahuli na ata ngayon, nakakulong. So dalawa ang subject niya. Sniping tsaka O bombing. sniping at saka bombing. Matindi rin talaga siya. Opo. Indonesian siya, di ba? Malaysian. Malaysian. Iba rin yung level niya, no? Malaysian. Ang Indonesian si ano po siya, Indonesian. Si Marwan. So, si Marwan, sabi mo, tumatayo din sa laban. Hindi ko nakita na dumadapa. Tibay din O sir, nakaganon lang sa may puno ng niyog, parang tinatago nila yung dito niya. Sniping siya. O sniping talaga. Sa tagal ng bakbakan na yon, 5 oras, ang naiputok lang niya na sobra 50 na piraso na bala lang. Pero yung tama sa kanya, madami sa Sa ulo, sa dami. puno. sa puno. At saka sa katawan niya, pero hindi tumabla. Sobra 40 yung sa kanya. So may Oo, sir. anting-anting din siya. Iwan ko lang, sir. Ikaw ba naniniwala sa anting-anting? Hindi kasi yung anting-anting, sir, na parang nag-expire din. Kasi hindi ako nagagamit kahit minsan, parang paniniwala lang. Pero yung iba talagang kasama nyo, Mayroon yung iba. Pero pinagbabawal sa loob kasi, ng grupo. Bawal daw sa reliyon ng Islam. Parang mawala. Kung nagagamit ka ng ganon, parang nagdududa ka sa Islam. oh, Kasi kay Allah. kay Allah na hindi ka naniniwala na mayroon siya. Kasi gumagamit ka ng ano lang yan. Kasi yung kwento sa amin parang nag-expire daw. Yung Pero ikaw naman, ano lang, huwag na, ganon. wag na. Hindi talaga ako nakagamit sa kasi parang mabigat. Pero kung tamaan ka, anong feeling mo nun? Katapusan mo na Po sir, kasi yung natamaan ako, 2 oras hindi ako magkuha-kuha sa yung sa pinagtumbahan ko. Sa mga 2 oras bago ako nakuha. Kasi binabantayan ka. Binabantayan. Kasi kulang na yung bala namin. Sa tagal ng pagbagan 5 oras. Pag hindi na ako makuha sir. Nag-ano na lang sa iba, nagkuha ng balas sa ibang grupo. Kaya nakuha kami ulit. Kasi nagkakaubusan talaga. Nagkakaubusan. Yung sa akin lang, yung natira lang na sobra 400 yung bala ko. Ano lang yung natira? 47 na piraso lang yung natira. Muntikan ka na maubusan. Isang mags na lang at saka yung kalati yung isa set. Kasi yung Galil 35 rounds man.
Pero sarap talaga. Sarap itama yung galil eh. Tsaka yung sarap nung Tunog, sir. tunog niya, yung recoil niya, tama-tama lang eh. At hindi nagja-jam. Oo. Advertisement to sa galil. Yung encounter na yon, bakit nagsama-sama na naman yung grupo? Bakit andyan na naman yung sina Isnilon nagsama-sama na naman? Bali Diba ba? si Isnilon, basilan man yan. Bali bagong ano sila dito, sir. Lahat parang may operate sila na bombing. Lahat ng mga beer house, mga area ng mga, yung sinasabi nila malakas yung masyat, yung malakas ang ginagawang na panglinlang sa kabataan na hindi ano sa Islam. Kaya hinahabol-habol sila ng ng mga sundalo para hindi hindi sila makabuo ng plano. Kasi yun ang nangyari talaga sa loob. Pag nagkatambay kami ng 1-2 araw, parang naglalagari ng kukumpunin ng mga naggagawa Na ano? ng mga bomba. Ganon. So Opo. ito na rin, dito na rin magpapakilala si Marwan noon, mga ganong panahon na yon. Opo, galing na siya ng Cotabato po. Yung si Omar Patik, galing na rin doon. Yung sa Balibam. Dito rin sa Sulu. So si Omar Patik, galing Cotabato dito sa Sulu, so magkakasama Omar Patik. Magkasama sila lahat po. Grabe na grupo na yan. Oo, sumama sila kay Kadapi Janjalani, si Isnilo Napilon, si Omar Patik, si Abu Sulaiman, si Marwan. 5 sila na mabibigat po. Tapos pagkamatay ni na-encounter ng Ranger, si Kadapi, dito sa may Patikol, yun na po. Dito na sila banda sa grupo ni Parad nagtambay. Yung si Marwan at saka si Umar Patik. Pero wala ka na kay Farad noon. Doon pa ako po. Doon pa. Kasagsagan pa ng operation. Kailan ka, sabi mo humiwala kay Farad, anong year? 2009 na. So ano pa to? Oo. Ilang taon pa pala bago Ilang ka? taon. Puno pa kami lahat. Saka mga kina Umar Patik. Sige. Nung dumating si Omar Patik at saka si Marwan sa inyo, kasi itong mga to, lahat to, tigpa $5 million ang patong sa ulo. Opo. Si Parad, magkano rin? May patong Oo, na. may patong din po. Isnilon, may patong din lahat. Anong pinag-uusapan nyo noon sa mga ganyan? Nung nakaupo kayo, anong pinag-uusapan nyo tungkol sa jihad, sa buhay? Diyan po, nagtuturo ng mga bombing at saka nagtuturo ng mga sniper at saka nagtuturo ng tungkol sa jihad. Yun ang ginagawa nila po. Kaya ang Ni Marwan. Opo. Ni Omar Patik naman, ano naman siya? Yun din. Magaling din siya sa bombing. Sa bombing, bombing mismo. And yun din, malalim din yung ano niya. Pagka bilang mujahidin. Opo. So halos magkaka-level sila nung lalim. Opo. So ikaw nun, bata ka eh. So, Bata ako, mga 19 ako siguro. Pero ako pasok-labas ako sa talaga sa buong grupo nila. Hindi ako pinagbabawalan doon. so Ano? pero ikaw nun, ikaw nun, 19, hindi ka naman hardcore ka na nun, pero talaga hindi ka katulad nila na matitindi talaga yung... Ay, hindi sir, hindi. Umiwas kami sa ganun kasi wala ka ng pag-asa na makalabas-labas pag naging hardcore ka o sub-leader ka. Ganon. Opo, dito sa Sulu, yun ang nangyayari. Parang wala ka ng bayan mo mapuntahan. Dahil Sa gubat ka na lang magtago. Dahil sa, kung kilala ka na, susumbong ka na, hahanapin ka ng ganito. Kaya umiiwas din kami sa mga ganun. Kaya pag may bisita, nakamas kami. may bisita na media. Sa ibang lugar. O magpunta kami sa ibang bayan. Nakamas talaga kayo? Opo. Kasi may pag napicturan ka, ganito, parang wala ka ng pag-asa. Yun pala yung kanyo. Yun talaga iniiwasan nyo na Opo. mapicturean ka, lalo na ng Intel. Opo. Yun ang kinakatakutan po ng busayap ng mga Intel. Kasi once na nasirod, nawala na, pitas talaga o malulukit na kung saan. So saan ka nagpagaling? Yung sa po, dito sa may barangay Mabahay po, sa Talipaw. Anong style nyo pag ganon, pag nagpapagaling ka? Sinong kukup-kup sa'yo? Di sa Bakawan lang kami po, naggawa lang ng isang kubo.
ano kami noon na wounded, 7 kami sa loob. Matindi-tindi pala yung encounter na yun talaga na sabay-sabay. Na wounded. Yung pagka-wounded sa akin po, ang namatay sa amin, 6. Mm. Yung wounded, 10. Oh, grabe. Oo po. 6. Tapos yung wounded kami, 10 po. Pero yung mga malalalimang sugat, 7. Ikaw, maluba. Oo, maluba Ano talaga talaga. yan? Luba talaga, sir. Pero yung ganyan, sinong nag-aalaga sa inyo? Parang sinusulat na ni Doc Abo yung kasama rin namin. Oh, background nga ni Doc Abu naman. Ano naman si Doc Abu? Yung magaling siya sir. Magaling siya maggamot. Kung isulat niya lang kung alimbawa may na-wounded, may i-assign siya tao doon. Yung may in-assign sa amin na galing dati siya sa abroad na nursing na lalaki. Si Doc Abu yung galing Basilan, di ba? Hindi po. Indanan po native niya. Ganun ba? Sa ano lang siya naglaro ng 1970 sa mainland po. Pagka alis niya ng UP, takas niya ng UP, punta sa sa mainland ng UP. Opo. Kung kaya pukan. UP sa Paralan po. Ganun. Opo. UP Diliman po siya UP Diliman. Pero sige nga, so ganun, ang tagal ng recovery mo yan, bali ang buto eh. Bali ang buto sir, ano lang, 29 days talaga ako nakatago yung bantay sarado na hindi talaga pwede magpasok, maglabas. 29 days. Pagkagaling-galing ko na, kinuha na ako sa bangka, papunta ng Sinugan sa Indanan. Doon na naman ako tinago ni Parad. Tapos na-operation kami doon, punta ng Budtaran, yung patago-tago na kung saan-saan. Hanggang gumaling na sa sa mobile, sa bundok. Kaya hindi magkaayos yung hindi maayos yung galing niya. Parang tabingi na. Tabingi talaga sir. Tabingi Pangit. Ang hirap kasi ipakita dahil Kafgo na kasi si ngayon si Che, Kafgo siya, pero yung dati siyang trusted, nakasama at nakasalamuhan ni Marwan, Omar Patek, Isnilon, Hapilon, mga top ng Abu Sayyaf. So, nung makarecover ka, fights ulit o medyo kinabahan ka na ng kaunti? Di, yun naman, fights naman ulit po. Pero hindi ka naman na makabanat niyan. Di, pwede pa to sir. Kaya pa? Oo, ito pa rin yung pinag-aral. Kaya pa rin? Kaya pa rin. Yung sa wounded na ako, yun, nakailang encounter pa. Yung sa Coast Guard na yun, kasama rin ako doon. Sige nga, ikwento mo yung Coast Guard. Malalim yun, sir. Parang pinainan din kami ang pangyayari yun. Kinidnap nyo? Nakidnap ng grupo ni Yashir Igasan, yung Ustads. Tapos pagka doon sa may kidnap, ang nangyayari kasi lahat ng grupo na maliit, ng team na maliit, maghalo yan lahat. Kasi pag walang kidnap, minsan nagkakanya-kanyang lugar. Pag may kidnap, buo na naman. Para gwardiyahan yung may kidnap. Tapos mobile kami sa may Kagay. Dala-dala yung kidnap na Coast Guard. Pagpunta namin ng Marang, Sitio Marang, Barangay Buansa, doon na. Pinapakyat kami, ganun, sa may Marang. Tapos yung hindi binanatan ng ranger, yung sa unahan namin, yung mga tropa namin. Pero kasama yung ang Coast Guard. Kasama yung Coast Guard doon sa unahan. Pagpunta doon sa unahan, yung binagbagan dito sa gitna. Kaya nagkagulo. Saka binanatan ng sundalo yung sa unahan. Kaya nakatakas ang Coast Guard. Siyempre, nakatraining yun, nakakita ng butas, may ilog na pababa. Bumaba doon yung dalawang Coast Guard. Dumiretso lang kung saan yung habang nagbabarilan kayo ng Ranger. Maraming namatay doon, sir. 6 yung sa Busayap. Sa inyo? Dahil medyo na-killing zone kayo ng Ranger. Killing zone. Gipit yun. Ranger at saka 35. Parang pinaglaruan. Ganun-ganun na lang yung galaw. Kasi wala nang kuman. Dahil? Kasi yung first command dito sa sa likod, hindi na siya makaabante. Tapos yung
second command, first command naman na matakutin din si Alab si Misaya, hindi naka-command. Parang nag-steady lang siya. Kaya nagkagulo, hindi na naka-command. Kaya naiwan yung patay doon na 4 po na Abu Sayyaf na body count ng Ranger. Iwan ko lang kung anong kumpanya yun. Ng Ranger. Basta, na-post ko na rin yun, yung kumpanya namin na sa Ranger ako. So, Apo. pero yun, medyo na-scorean talaga kayo doon. Na-scorean po. Gipit talaga. Ano kayo doon? Oo, nagipit po. Kasi ay lower moral yun. Na-rescue pang ang hostage na 2 na Coast Guard. Tapos namatayan pa. Marami pang wounded. Pero noon, nakarecover ka na, okay na. Okay na. Okay na po, okay na. Okay na, kasama na ako sa counter. Parang wala na kasi sabi ko, kung matamaan pa ulit, kung buhay ko na, wala na tayong magawa. Yun ang nagkaano. Kasi yung paniniwala namin talaga dati, pag namatay ka sa loob, parang darating ka dun sa may sa matataas na paraiso. Paraiso. Oo. Yun ang ninilecture sa sa pag-brainwash sa mga Abu Sayyaf. So, totoo talaga yon. Totoo, sinasabi. Like katulad ni na Marwan, ni na Umar Patek, ni na Isnilo, ni na Bader Parad, ganon na ganon. Ang utak. Po. Isa lang ang utak Isa. na jihad ito. Oo, jihad po. Yan. Pero depende na lang sa nare-recruit o pumapasok, nagbo-volunteer na pumapasok sa grupo. Kasi yung iba rin na hindi rin ganun. Kasi kanya-kanyang estilo ng buhay ng pumapasok sa grupo. Pero basic yon na pag pumasok ka, kailangan Yun talagang basic po. Dapat alamin mo ang bawal. Bawal magsigarilyo, bawal magbabae, bawal mag-inom, bawal mag-shabu. Yun po. kasi ikaw noon, ganun ka na noon. Yung nung tinamaan ka, medyo ka na noon, medyo hardcore ka na rin noon. Nung tinamaan ka, ang pagtingin mo sarili mo, jihadist ka na talaga, ka-level nila. Parang ganun na po kasi yung hiling ko na yung natamaan na ako. Sabi ko, sana ngayon na bigay mo na sa akin yung kamatayan, patayin mo na ako ngayon. Hindi, sige nga, ulitin mo nga. Yung na-wounded na ako po, sir, na ako, natakot din yung pagtingin ko na sa ko, pero yung dua ako, na ano yung dua? yung hiling kay Allah na patayin niya na ako para hindi na ako maghirap. Na siyempre, nabali na, lumalabas na yung parang sa loob. Yung puti. Yung puti, Yan. Lumalabas na. Anong sabi mo? Sabi ko, ngayon, ibigay mo na sa akin yung kamatayan. Patayin mo na ako ngayon. Dahil pag mamatay ka na nun, diretso ka para Diretso daw sa maganda yung patutunguhan ng pagkamatay. Yun. Kasi yun ang nililecture nila sa loob ng mga makapatay ka ng ganito, ng sundalo, parang may gift yung aula sa'yo sa pagdating mo doon sa kabilang buhay. Yun talaga yung inaano nila sa tao, sir. Tuloy-tuloy yun. Oo, tuloy-tuloy. Kaya kagandahan naman sa military, parang hindi nabibigyan ng chance na makapag-aral na araw-araw. Kasi pag nangyari Bakit? Kasi kung nakakapahinga, pag nagpapahinga yun, nagli-lecture na. tuloy-tuloy ang lecture. Tuloy-tuloy, oh. At lumalalim ng lumalalim. Lumalalim talaga yung ng tao. Na pwede ganito. Pero yung kinalaunan, sir, na nalaman namin na marami palang hindi totoo. Marami tayong magawa ng kabutihan, hindi sa na to. Hindi sa gawain na ito. Kaya yung parang nagkawatak-watak na ba, sir? Kasi iba na yung pagtatakbo ng grupo. Nung panahon na yun. nagkanya-kanya. Nagkanya-kanya na. Kasi umina yung panahon na namin,
2000 hanggang 2017, umina na. Ang grupo. Umina. Yun ang next episode. Oo, sir.